Gagawa tayo ng video mga master kasi may nagtatanong kasi mga master kung ano daw yung mga relative minor, major, paano sila naging relative, ganun, magagamit ba sila both, yan. Maraming tanong dyan mga master. So as beginners, siyempre normal yun sa atin, di natin alam kung paano yun mga master. So malapit na ako sa aking studio mga master. Nalimutan ko kasi ang pintel pin ko mga master yan. Shout out pala mga master sa nag-sponsor nitong pintel pin mga master. Yan. So ito yon mga master. Lapit na tayo sa aking studio. Yan. Ito yun mga master sa paanan ng bundok. Yan. Ito mga master yan. Diyan ako nagko-content. Ito yung church namin mga master. So ayan na, dito na pala yung ating gitara si Nick, naka-ready na. So let's go, gawin natin ito mga master. Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista, nagtutulong po ako base sa alam ko at sa sarili kong research, experience. Nasa sayo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. So bibigyan natin to ng kasagutan ngayon mga master. Isusulat natin to mga master, let's go. Mahalagang malaman mga master na yung ating major scale mga master is siya yung foundation ng lahat ng mga scale. Yan. Major scale natin is meron tayong root, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, at octave. Yan, umulit. So, yan yung kanyang formula mga master. Ang scale na yan is hindi nagbabago. At ito ipapaliwanag ko sa inyo mga master na yung minor scale natin is kinuha lang din, ito lang din yung pinaka base niyan. So pag sa minor scale mga master, ang nangyayari sa ating minor scale is dito sa ating third, 6 at 7. Yan. Yan yung ating Ifa flat. Pag sabing Ifa flat is aatrasan natin ng isang frets. Kumbaga sa gitara, isang frets, aatras ka ng isang frets, or sa keyboard, example, ito yung root, ito yung third, yan, ito yung fifth. Kaya nga pag C major, ganito eh. Yan. Pag sabing C minor, aatrasan natin tong ating gitnang daliri, yung ating index finger. Umatras lang tayo ng isa, kumbaga isang key, hindi yung dalawang key. Pag sabing dalawang key is tatawid na tayo doon sa number 2. Kumbaga galing tayo sa 3, pag sabing whole tone is number 2 na yun. So ang tinutukoy ko dito na ipa-flat or aatrasan, isang key lang mga master. Yan. Kasi sa ating major scale, kumbaga sa gitara, keyboard, lahat, ito is meron siyang pagitan na frets or tinatawag nating whole tone. Ito may pagitan din na frets or sinatawag natin na whole tone ulit. Pero yung 3 at 4 natin magkadikit yan. Kumbaga walang pagitan sa kanila. Or tinatawag na semitone yan sila. At pagdating naman sa 4 at 5, meron tayong whole tone ulit. At ganoon din sa ating 5 at 6, meron tayong whole tone. At yung ating 6 at 7, meron din tayong whole tone at semitone naman dito sa ating 7 at 8. C major, so sulat natin C major, C, D, E, F, G, A, B, C. So yung tinutukoy ko na whole tone, may pagitan siya na frets. Ang pagitan niya dito is meron siyang C sharp or D flat. Yan. At yung pagitan naman dito sa gitna, meron tayong D sharp or E flat. Dito rin sa gitna ng F at G, meron tayong F sharp or G flat. Ganon din sa ating G at A, may pagitan din silang G sharp or A flat. At same thing din sa ating A at B kasi mga whole tone yan sila. Meron din tayong A sharp or B flat.
So, balik tayo sa ating minor scale mga master. Pag sabing minor scale, ito yung third, yung nagbabago, yung kanyang 6, yung nagbabago, 7 nagbabago. At gagawin lang natin yung flat. I-atras lang natin yan. So, ang mangyayari sa ating minor scale is ganito na. Meron na tayong C, D, dahil flattened dito yung E at yung ating A at yung ating B. Ang mangyayari sa kanya is magiging E flat. At yung F natin, same thing lang yan, pati yung ating G. So, dito na naman tayo sa ating A. Kasi ang A natin is magiging flat. So, magiging A flat. At ganun din yung ating B kasi flatten siya yung pang number 7. So, magiging B flat bago C. So, ito yung kanyang formula mga master. So, meron na siyang whole tone, semitone, whole tone, semitone, whole tone, whole tone. Yan. Ganyan na siya mga master. Yung formula ng ating major scale at ito yung ating minor scale. Yan mga master. So, sana maliwanag na ito mga master na yung ating minor scale is formula lang din binasihan yung sa major scale. Lalagay natin G major, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Yan. G major scale yan mga master. Pag gagawin naman nating G minor scale is ganito na siya. G, A, B flat, C, D, E flat, F, G. Yan. Ito yun. Meron tayong root, second, flat, third. So, yan, may B. Fourth, fifth, flat 6. Yan yung formula ng ating minor scale mga master. At ito yung ating major scale. Yan, lalagyan ko na rin sila ng number sa taas. So, yan. Baka nagtataka kayo, flat 7 tapos F yung nakalagay dito sa akin. Kasi, yung 7 niya dito sa scale lang ng G is F sharp. So, pag i-atras natin yung ating F sharp sa mga gitara natin or sa ating keyboard, pag i-atras natin yan into semitone, ang lalabas is babalik siya doon sa F. Kaya, yung aking flat 7 dito is F. Yan. Ganon din yung ating flat 6. Bakit A flat? Kasi nasa E siya. Yung 6 natin doon sa ating major. So, dahil flat, pagdating sa minor, kaya naging flat A flat siya. Yan. Ganon din yung ating third, naging B flat na siya. Yan. So, itong mga master is hindi pa ito yung ating tinatawag na relative. Yan. Pinaunawa ko lang sa inyo mga master kung paano nangyari yung major scale at minor scale. Yan. So, paano nangyari yung relative mga master? Nangyayari yung relative mga master between doon sa ating root at may tinatawag tayo na 6. So, ito yung root. Example, meron tayong root na C. Yan. So, hanapin lang natin yung number 6 niya sa ating scale. Yun. Yung number 6 niya mga master is pag i-identify natin yung major scale ng C is meron siyang C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. So, root, second, third, fourth, fifth, sixth. Yan na yung ating sixth mga master. Ito lang yan mga master. Ang mga relative. Yan. Yan sila yung relative major at minor. Yan. Yan. So ito na mga master, lilinawin na natin na to mga master kung bakit naging relative yung
root at yung 6. So ito yung example natin kanina, yung root C major at yung ating number 6 is A minor. Yung minor scale, yan. Minor scale, yan, ito yung ating major. Mga sir, bakit nagkaroon sila ng relative mga master? Yan. So, isulat muna natin yung formula natin ng major natin mga master. So, dito muna tayo titingin sa ating formula ngayon. Major scale, sulat muna natin. Meron tayong root, 7, 8. At yung ating formula ng ating minor scale dito sa baba. So, meron tayong root, second, flat, third, fourth, fifth, flat 6, flat 7, 8, yan. Isusulat ulit natin dito yung ating C major. So, ito yung C major. Yan. Sulat na rin natin dito yung ating C minor mga master na scale. So, yan. Ngayon, hahanapin na natin yung minor scale ng ating A. Yan. Para may basihan kayo mga master, major scale muna tayo ng A. So, ito yung major scale ng A mga master. Sa major scale ng A, meron tayong A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Ngayon, gagawin na natin siyang minor. So, ito na yung formula natin. Ilalagay natin. So, susulat lang natin yung root at second kasi hindi naman nagbabago. So, root, second. Ito na mga master. Dahil flat third siya dito sa ating minor, yung C sharp natin dito, ito C sharp. Pag inatras natin yung C sharp natin is magiging C. Yan. At sulat ulit natin yung ating 4 kasi same thing sila. At yung ating 5. Ngayon, dahil flat 6 yung ating F sharp, so mangyayari sa kanya, babalik siya sa F. Same thing din yung ating G sharp. Dahil flat 7 yung ating G sharp, so babalik siya sa G. At ito na yung kanyang octave. Yan. May napapansin na kayo mga master? Yan. So ito yon mga master. Ito yung kanyang major scale sa C. Pansinin niyo yung mga nota na nakapaloob sa kanyang major scale na C. At ito yung minor scale ng ating A minor. Pansinin niyo yung mga napapaloob na nota dyan mga master. Same thing lang. Yun. Kumbaga nagbago lang yung sequence. Mga master. Pero yung mga nota, yan. Itong mga nota na to, yan, na napapaloob. Yan din yung mga nota na napapaloob sa ating C. Yan. Lahat, halos lahat, yan ang napapaloob. Kaya, naging relative silang dalawa. So, ganun lang kadali mga master kumuha ng mga scale. Basta tatandaan lang natin lagi na sa ating major scale, example natin kanina, yung ating C major scale, yan. Ang pang number 6 niya na nota, yan yung kanyang relative minor scale. Base dito sa ating napaliwanag na formula ngayon mga master. So, example pa ako sa inyo mga master. Ito, gawin natin example yung ating A major scale. Diba? Bibilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung ating number 6 is F sharp relative minor scale doon sa ating A major scale. So, dito i-introduce ko sa inyo mga master yung aking MM ruler mga master. Titignan nyo yung mga nota na to mga master. Yan, tatandaan nyo yan. Yung ating major scale ng A. Master. So, yan. Yan yung example natin kanina mga master. Meron tayong A, B, C sharp, D flat, same tone lang yan sila. So, stick lang tayo sa C sharp.
Ulitin natin, meron tayong root na A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, at A, yung kanyang octave. So, relative minor scale niya mga master is pang number 6, yung ating F sharp. So, try natin sa F sharp minor. So, minor scale yung F sharp. So, yan, F sharp or G flat, same tone. So, kung napapansin nyo mga master, yung mga nota na tinatamaan ng ating F sharp. So, meron tayong F sharp, yung root, second niya is G sharp, third niya is A, fourth niya B, C sharp, yung kanyang fifth, at meron tayong D at E. Yan. Same thing lang mga master. Tutugma. Basta lagi nyong tandaan mga master na yung relative na minor scale sa major scale is yung pang-anim sa bilang ng scale mismo ng major scale. So ito yun mga master. Halimbawa mag C major ako. Yan. C major. Kahit gamitin ko yung aking minor scale na relative na A minor scale. So La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Papasok pa rin siya. Ngayon minor chords naman ako pero major scale yung gagamitin ko. So alam natin kanina na yung ating A minor is relative niya is C major. So dito ako C major. So, papasok siya at papasok. Same thing. Papasok yan. Kumbaga sa keyboard pa, mag chord progression ka ng C, F, G. Tapos lahat ng puti, galawin mo yan. Kahit saan ka, mag-random ka lang. Basta lahat ng mga puti, sasakto yan, papasok yan. Magpanibago ka naman na chord progression. Example, gagawin mo na namang A minor, tapos G, F. Ganun pa rin, same thing. Lahat ng mga puti, yan, sasakto at sasakto pa rin yung mga nota. Pasok at pasok pa rin yung mga nota. Yan. Sana mga master, magbigay ito ng kasagutan sa inyo mga master na paano nangyari yung mga relative. Kaya pala sila relative kasi dahil sa nagsishare lang sila ng nota. Kumbaga, lahat ng tinatapakan ng major scale at yung tinatapakan ng mga minor scale is relative. Same notes. Kaya tinawag na relative, major, and minor scale. So, yun lang mga master sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng idea nito mga master. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.